Yes, yes, yes. Welcome to the Bagong Pilipino Podcast. Ito pong episode 5 natin. Paolo Bejones po kasama si resident comedian philosopher Alex Calleja. Yes, good day sa lahat. Good evening kung nasaan man kayo. Magandang pagpasok ng February sa ating lahat. Yes, of course. February 7, agad-agad. Tamang panahon, Netflix special ng iyong lingkod. Maraming salamat. Abangan natin lahat yan. Kasama natin ang Pulso ng Masa. And syempre yun, kamusta? So, There's Boss dito Toyo. ulit tayo ngayon. Na kumikinang. And the belle of the ball, right beside me, Isabel Daza. Hello, hi. Ang maghatid sa atin ng global perspective naman sa ating mga pag-uusapan ngayon. At dahil ang ating paksa, ang Bagong Pilipino ay nakikilahok sa usaping climate change, kasama natin ngayon Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Magandang araw. Good afternoon po. Matinding itong topic na to dahil alam nyo, pag sinabing climate change, minsan yung mga tao nag-switch off yung kanilang interest eh. So paano natin na mapupukaw ang kanilang interest pagdating dito sa topic na to? Kailangan maunawaan natin ang sitwasyon natin pagdating sa usaping climate change, yung resilience na tinatawag. Ibig sabihin yung katatagan natin ng mga pamilya, komunidad at individual, nakikipag-agawan tayo dun sa atensyon ng ating mga kababayan. Naturally, ang una nating iniisip lahat, base yan sa surveys nitong pinakahuli, na sa unang tatlong iniisip lang, binibigyan ng pagpapahalaga natin mga kababayan, of course, understandable, yung mga gut issues, presyo ng bilihin, hanap buhay, yung mga ganon. So, yung tungkol sa climate change at sa paghahanda sa kalamidad, nasa dulo yan ng... Nababaliwala lang. Parang Yusek Ariel, bago tayo, bakit civil defense? Kasi pagka climate change, akala mo kailangan yung galing sa weather but civil defense po. Ano pong kaugnayan ng isang climate change sa civil defense para sa mga hindi nakakalam? Tulad ko. Una, ipaliwanag ko. Ano ang relasyon ng Office of Civil Defense, yung OCD, sa lagi nating napapakinggan na NDRRMC. Oo, yun. Napakahaba. Yung nagbibigay ng mga messages, di ba? Kunyari, may kailangan, like typhoon, NDRC. Lahat ng Yung mga text tayo, Text messages. Mga warning. warning. Mga alert. Dalo ka pa rin nataranta. Ano yun? Gagalit na nga iba dahil na nagugulat sila. Pero okay yun kasi minsan pag natutulog ka, merong alarm. Oo, pero yung... Ang NDRRMC, yan ay binubuo ng 46 na ahensya ng mga pamahalaan, 41 agencies, plus 5 galing sa private sector. Office of Civil Defense, ang OCD, miyembro lang yan. Okay. So ang trabaho naman ng OCD, ang aming pananagutan sa bansa, pinaghahanda kami, pamumunuan namin, yung tinatawag na human-induced disasters at natural injuries. Okay. Kaya pumapasok po yung climate change. Tama. O kasi pag sinabi natin climate change, we are referring to mga gawa ng tao. At yun ang nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng pagbabago yung klima. Tama. It's not a natural occurrence in nature, kumbaga. Umikot na po yan eh. Nagsimula, of course, may natural changes. Dahil ho yan yung mahabang panahon. Subalit, pinapalala rin po yan ng mga tao mismo. Tayo magkasalanan. Yung sa Tayo ating mismo. pagpapabaya sa kalikasan. Yes. Sa environment. Pati ako damay? Oo, ikaw. May ka din. Oo. Lahat po. Magkakadugtong po yan. Oo. Yung mga kalamidad, mapapansin natin, halimbawa bagyo, parang mas matitindi ngayon. Lumalala na po. Palala ng At palala. nag-iiba. Yes. Wala na hong sinasabing dito safe na lugar. Yes. Halimbawa, Unpredictable na po usually. dati, ipinagmamalaga natin sa Mindanao, halimbawa, Hindi na. wala dyang bagyo, walang Opo. baha. Subalit ngayon, hindi na exempted ang Mindanao. Wala nang exemption. Tama. Parang lahat po is apektado na ng nangyayari because of climate change. Tama po ba? Tama po. Ayun. Mas mabagsik na yung... Hindi ba yan dahil sa social media din? Dahil dati ng mga 80s, walang masyadong kumukuha ng... Hindi, walang kumukuha Hindi ng mga nakikita. bagyo. Kumbaga hindi Aware. nalalaman. Dati pala malakas na, pero ngayon kasi nado-document. Wala bang ganong factor? kasali na rin ho yan. Kasi awareness ngayon mas real-time. Awareness, yes. Subalit, scientifically proven na mas Yes. malala talaga ngayon. Ibig sabihin, Marami na talaga po. mas matitinding bagyo, mas malalakas, mas madalas, at mas nagtatagal. Yes. Halimbawa, nitong last year lang. No, Yung kay towards bagyong sa Bicol. lahat po yun. From
KLMNOP. So, 6 na bagyo. Oo. Kay Oo. Christine po ba yun? Christine yung Christine. Kasama ko Christine. Simula ho yan ng Christine. Sunod-sunod. Leon, hanggang diretso ho yan. Yes. Hanggang Ophel. Grabe. Oo. Diretso ho yan. Sabi nila, nangyari na dati. Subalit sa aming karanasan. Ngayon lang namin Ngayon lang nangyari. naranasan yung 6 na bagyo in less than Sunod-sunod. And yung amount ng, nagpatong-patong ho yan. yung amount din ng rain, Tama lahat, yun, yung tama hangin, iba na po iba na din Kaya nakatulad magkatugtong dati. po talaga yung sinasabing pagbabago ng panahon, yung climate change sa mga kalamidad. Magkadugtong ko yan. Umiikot na ho yan, lumalala dahil hindi rin ho pa sapat yung ginagawa ng buong mundo upang mabawasan yung masamang epekto ng climate change. Halimbawa, yung paggamit ng fossil fuel, yan po ang Pag sinabi natin fossil fuel, linawin natin para sa mga listeners natin, what exactly does fossil fuel? Kasi si Alex, listener. nakataas na yung kamay eh. What's fossil fuel? Dalawa po. Sa paggawa ho ng kuryente, halimbawa, napakarami pang gumagamit ng coal. Hindi po yung uling na pang bardo. Yung industrial coal po yan. Kaya ho ngayon, ang trend is papuntang renewable energy. Yeah. Sumasama naman ang Pilipinas dyan. Kinabahan yung mga iyawan eh. Sabi niya, kamay pala tayo. Nilinaw ko na ho Iyawan. Pero kasali rin ho yun. nako. Kasali rin ho yun. Subalit, nangunguna ang fossil fuel run power plants. Pangalawa, yung mga sasakyan. Kaya nagkakaroon na ho ngayon ng mga electronic Mga EV. Vehicle, nauso na yung EV. mahaba-haba pa ho yan, matagal pa ho yan. Oo. Meanwhile, umaasa tayo sa gasolina, diesel, na yan ay galing dun sa fossil fuel. Ibig sabihin, yan yung mga na-imbak sa ilalim ng lupa na ine-extract lang natin ngayon bilang maging, ano ho yan, lahat ng organic materials. Hindi lang dinosaurs. Akala nila dinosaurs. Pati Fossil ho yung kasi. Basta galing sa ilalim. Mga buto-buto na mga na. kasali po yun. Lahat ng hayop, lahat po ng mga halaman, lahat ng organic materials na for Nagaling. millions of years na imbak sa ilalim ho ng lupa at yan yung ine-extract natin bilang langis at kino-convert para maging gasolina. Energy. Mayayaman sa langis, mga Middle East. Oo, kasi marami silang Dinosaur. dinosaur, fossil fuels. Yusek Ariel, tanong ko lang po, when you say renewable energy, anong ibig sabihin at paano natin na-extract to or paano natin nagagamit dito sa Pilipinas ang renewable energy? Is it a new concept or matagal na nating alam, hindi lang natin ginagamit? Matagal-tagal na rin ho yung konsepto. Okay. Ano ho yan? Mga early 1990s pinag-uusapan na yan. Kaya lang yung commercial viability, ibig sabihin, yung gagawa ba ng halimbawa ng power plant na gagamit ng renewable sources, kaya ba nilang kumita? Kasi kung di naman sila kikita, hindi nila itutuloy. Ano po yung mga renewable sources? Halimbawa, yung araw, kasi libre lang yan. So solar. Solar. Or wind, or geothermal. Wind. Mga turbine. Yes. Hydro naman po yun. Ang pinaka-matipid, of course, at sustainable yung araw. Solar. Develop na ho ngayon yan. Marami na po ngayon Marami gumagamit. Mga buildings. Pero hindi makikita siya mo. kasing lakas ng fossil fuels. Yes. Diba? Yes. Yung dependability yung tinatawag, tama po kayo doon. Kasi sa gabi, siyempre, hindi na andar yun. Kailangan mo naman ng Battery. storage or Oo. batteries. Yun ang mahal eh. Yung batteries. Okay. At yung sa ngayon, for the short term, kino-combine pa yun, or sinasama dun sa traditional fossil run energy sources. Sa tingin niyo pa, sa tingin niyo po in the future, may magagawang batas na kailangang gamitin ang renewable energy? Kasi alam ko may mga apartment na ngayon na tinatayo Green. tapos green gas. So nilalagay nila yung mga solar panel sa taas ng bubong. Tapos sa gabi, yun yung, kunyari, pero hindi gaano kalakas. So, kunyari, and solar panel, yung fridge, Yung mga ilaw, washing ganun. machine. Meron kasi dalawang klase. Yung solar panel sa bahay namin, ano lang yun, ang natutulong lang sa amin, bawas consumption. Oo, Nagahati tama. sila. Tapos, mayroon pa silang tinatawag na yung bibilin pa ng Net metering. Net metering. Oo. may ganong konsepto. Pero yun yung parang solar panel lang na nag-i-store. Mahal kasi storage eh. Million na yan. Bawa, nag-i-store siya ng umaga, tapos yung na-store niya, gagamitin niyo sa gabi. Gabi. Oo. Yun Kaya talaga ang, kino-combine pa ho yun. Kino-combine pa. Pero, marami siyang, marami siyang ang solar panel, marami siyang Hindi restriction. simple. Actually, hindi Kasi simple. pag may puno, pagka maulan sa atin eh. Oo. Pag maulan, mahina. Automatic naman po yung halimbawa, hindi ho gumagana dahil may ulap or gabi na. Yung Automatic kuryente. naman sa kuryente. Kuryente Kuryente naman papasok. Ngayon, pagdating naman ho sa pagsasabatas, kung darating po tayo doon. Sa ngayon, ang ginagawa pa lang ng pamahalaan natin,
At ganun din ang pamahalaan ng mga ibang bansa. Yung incentives Yes. program muna. Oo. Ibig sabihin, i-encourage or bibigyan ng dahilan upang yung mga consumers Mag-switch. mag-switch. Walang reward. Yung mga household yan, including yung mga commercial establishments. Yes. Pag gumamit sila, may incentives, ibig sabihin, meron silang mas murang tax. Kasi hindi rin biro ang investment. Yan eh. Mahal. So Yusek, balikan natin kanina pinag-usapan natin yung iba't ibang mga sakuna na tumama sa Pilipinas, di ba? Sinasabi nga parang marketplace yung Pilipinas ng iba't ibang mga natural disasters. Nasa Ring of Fire tayo, nandyan yung typhoons, earthquakes. Gaano kahanda yung mga Pilipino the past 10 years? Nagbago ba yung preparedness ng mga Pilipino pagdating sa mga sakuna? Tama, may pagbabago ho. Subalit, hindi naman tumitigil din yung pagiging mas mabagsik ng mga kalamidad. Yes. Usapan natin. Kaya't kailangan, kumbaga, ma-overrun natin, madaig natin yung mga natural calamities. Halimbawa nga, itong, iba-iba yan eh. Ang pinaka nakakatakot, Lindol, pero mamaya natin pag-usapan. Muna natin pag-usapan. Nasa building Bagyo, po yung tayo. Natatakot si Alex pag Pinaka-common Lindol bagyo. pinag-usapan eh. Bagyo eh. Common bagyo. Ang average po kasi 20 yung dumarating sa ating Per bagyo. year. Per year. Although last year, 17. Subalit, usually 20. 20 yan. Ano? Ang kadalasan kasing pagbagyo, pagbaha, tsaka pagbaha ng lupa. Yes. Ngayon, ang naging improvements or Yes. bago halimbawa, una-una, yung paggamit na natin ng scientific data. Ibig sabihin, marami na tayo available. Kahit yung mga kababayan natin, makikita nyo halimbawa, puntahan nila yung Hazard Hunter Philippines, PH, or GeoHazard Philippines. Makikita nyo na yung mismong address ninyo kung gaano kayong kalayo dun sa mga pwedeng bahain. Talaga? Kayong, Maging apekta. para empowered or mayroong kapangyarihan yung ating mga kababayan mismo na malaman kung gaano sila Matatamaan kadelikado sila. o kasi Oo. sa landslide. Halimbawa rin, sa MGB, yan yung Mines and Geosciences Bureau ng DNR, nilagay na nila yung mga mapa, isinama na namin yan sa GeoHazard at sa Hazard Hunter. Pag tiningnan mo, at nando kayo sa pulang area, Sabihin. landslide prone yun. Yes. High-tech na chismisan ngayon, no? Pagka minamarites ka, alam mo, nakatira yan sa Pwede nyo na ma-double check yun. si Aling Celia, kahit mayaan nyo lang na ganyan na ugali niya, nakatira yan sa hazard, yung babaeng yan. Red na red. O kaya, bentahan nyo ng lupa dun sa... Oo, dahil mura lang dyan. Mura lang dito, red na red. Makikita na po yan eh. Pero at least parang may transparency siya. No? Kung gusto nyong Hindi i-check. na kayo aasa sa gobyerno. Oo. And people have what you call yung informed decision. Yes. Kung sila ba'y lilikas, sila ba'y mananatili. Hindi lang po yun. Kung bibili ka talaga ng Tama lang. bahay, malalaman mo na kung malapit ka Okay, sa kung full okay yung system. lugar. Ano po uli yung website? Bili ka ng lupa. Hindi, Hazard Hunter. Hazard Hunter. Hazard Hunter. .ph yan. Hazardhunter.ph. Gawa ho yan ng DOST natin. Parang video game no? Hazard Hunter. Hazard Hunter. Kaya halimbawa, nung dumating yung bagyong Christine, makita niyo yung mga naguho dyan sa Talisay, Agoncillo. Yes, nagpunta ako doon, Sa sir. kulay-pulay yan ng Hazard Grabe. Hunter. I've been there nung sa Bagyo na yan. Actually, Bicol at Batangas. Tinahi ko yan, consecutive. I was there, nakita ko talaga. Sumakay ako ng bangka, isa Batangas. The next day after talaga nung baha, nandun ako. Not passable, sumakay kami sa truck, bangka, talagang inano ko yun. Sabi nila, first time din nangyari daw yun sa Bicol, yung amount of rain na encounter nila hanggang sumunod-sunod na. Until now, sir, parang itong December lang, di ba, umuulan. Lagi nagbaba doon sa parte ng Ginubatan, Albay ba yun, something. Suki kasi platoon. Oo, grabe. Kaya nga ho pag ginamit ho nila yung Hazard Hunter, ganito po yun eh. Diba narinig ho natin 110 millimeters of rain, 150, Yes. 200. Ang relevance niyan doon sa mga nakikinig, kapag nando sila sa pulang lugar, yung identified na landslide prone areas, Okay. pag 110 millimeters yung in-announce halimbawa ng Pag-asa, ibig sabihin nun, yung lupa doon sa mga na-identify na pula, Possible. delikado ng gumuho yun. Yes, possible na Ngayon, hindi naman kasi ganun kadali para lumipat ka. Halimbawa, for the long term, Oo. Totoo naman. bahay mo,
Dahil hindi naman ganun kadaling bumili ng bahay sa ibang Yes, tao. totoo po At yun. least kapag meron mga ganyang warnings, Alam mo na. alam mo na. Tama. Ikas ka lang. Ikas ka muna. May mga kilala ako na sa, kunyari, Magallanes Village sa Makati, may mga street talaga doon na bumabaha ng todo. Alam na nila kapag may bagyo, tinataas na nila lahat ng mga dining table, mga paintings furniture. sa second floor kasi binabaha. Pero ang question dyan, may natatanggap na silang warning, andyan na yung data. Bakit hindi pa rin lumilikas yung iba? Pilipino tayo eh. Yung nga ho, dapat natin Yun. Resilient tayo, ganon. Oo, tulungan talaga. natin talaga. Unang-una, yung iba yung nakagawin, yung mindset ba? Hindi naman kami dati ditong binabaha. Therefore, di ka ba? Tiwala. May tiwala siya. Oo, kaya ini-ignore o binabaliwala yung mga warnings. Paligay ko naman in terms of being aware or kung maririnig mo yung warnings o babala galing sa pamahalaan, sa LGUs kasama, paligay ko 100% alam na yun ang kababayan natin. Yes. Eksaktuhan na ngayon eh. Pangalawa nga ho sa ginawa natin, bukod sa paggawa ng paggamit ng scientific data, kasama na yung pagbibigay ng warnings, ginagawa nating mas creative, mas color-coded, at we try to use the language na mas maunawaan ng Mas mga madali. kababayan natin. Halimbawa, ang baha hanggang bewang, hanggang Bewang. tao. Tao. Yung mas maintindihan na nila. Bewang punino. Yung normal pong Pilipino, mga Mahirap po. Kasi paibang Magandang question yan. Tama po. si Soto Tama ho yun, yan. tama ho Yari yun. tayo dyan. Si Oo. Kay si Soto. Soto. Taas ng bewang. Lampas tao na yun. Pag Sunod tayong lahat. Akin yun. Pinapaliwanag ho na natin na mas mauunawaan yun. Kaya lang, yun, Bakit ayaw pa rin umalis? yung mindset ng mga tao, Natatakot po ba sila na baka manakawan sila, mawalan sana na? ho yun. Kasi ito pa. As ako kasi, dati nakatira ako sa bayan sa Noveleta. Last year, binaulit yon. Mga laging binabayan. Basta umuulan, binaba doon. So, unang-una, bakit hindi kami naalis? Isa na dyan, syempre, ayaw mo iwan yung bahay mo. Ay, hindi. Unang-una, wala ka namang ibang pupuntahan eh. So, yung bahay mo pa rin. Mag-stay ka ron na umaasa ka, hoping na sana hindi abutin kahit alam mo nang aabutin ka. Oo. Ganun ako eh. Sabi ko, hindi, baka hanggang tuhod lang yan. Oo. After an hour, bewang na. So, ganun yung mindset eh. Tapos, syempre, dyan din yung, ang dami kasi talaga, ganyan na yung sitwasyon natin, ninanakawan pa. Maraming kapwa natin ang nananamantala ng mga ganyang klase na sitwasyon. Doon pa sila sa salakay. Alam mo, pag alam nilang wala yung tao sa bahay, bantay sa lakay. So, ang hirap mamili kasi, kumbaga, we have no choice but to stay and bantayan yung bahay namin. Ang ginagawa ko lang lagi noon, mag-isa ako doon, alis na kayo dyan. Napatibi pa nga ako na sumasayaw ako sa bahay. Kasi yun naman ang maganda sa atin. Kahit anong problema, kahit binabaha na tayo, nakita mo sa social media, ang daming post dyan, nagkakasiyahan pa, binabaliwala. Pero sa city yon, pero iba yon. Katulad sa Batangas yung landslide, grabe kasi talagang ang daming natabunan, nakita ko talaga yon. Pero Yusek, Nawawala na yung kumbaga buhay na yung minsan nawawala. Yun yung nakakalungkot doon, I di think ba? ang tanong ko is, kapag nag-evacuate sila, alam ba nila kung saan pwedeng magstay? Siguro yun rin eh, kasi hindi nila alam saan ba kami pupunta. Usually, eto, Isabel, kasi lagi ako dyan, lagi talaga ako pag may bagyo. Actually, minsan nauna pa ako eh. Lagi talagang, ewan ko, parang yun yung trip ko na parang adventurous ako na at the same time, makapagbigay din ng tulong. Talagang pinupuntan ko kahit kasagsagan ng bagyo. Alam naman nila eh. There are evacuation center. identified po yun. Bago pa lang dumating yung mismo bagyo. Meron na silang mga piti barangay. Ikot-ikot na yan. Sinasabi na dito kayo pupunta. Ganon. Tapos meron na rin siya nakalagay na paskel na to evacuation center. Lalo na sa mga prone na lugar. Sa amin kasi makikita mo meron na talaga in case of flood, ganon. Evacuation center na talaga. Fully identified. Actually, hindi nagkukulang eh. Yun yung lagi ko sinasabi sa mga tao na sinisisi lagi yung government kasi kulang ng advisory, kulang na... Actually, hindi. Kasi aware ako kasi because of the government na yung awareness na pinapalabas. Nakikinig kasi ako tsaka nanonood. Problema sa atin yung iba, binabaliwala lang nila. Tapos ang ending, sisisihin. Hindi nasabihan, hindi... Pero totoo niyan, hindi mo lang binigyan ng pansin at attention yung warning na binigyan. Actually ho, ang pagdating sa bagyo, sa ngayon, minimum of 3 days. Announce na tayo ng Meron na, May mga warning na. Ariel, based on experience, with the coordination of Pag-asa, bakit minsan may signal number 3 maaraw? Baka dyan din pumapasok yung, Sa, dati
I'm just saying. Hindi, tama ho yan. Tama. Baga, boy who cried wolf yung... Nag-declare yung pag-asa ng sino number 3. Tapos maaraw, no? May ganun parang the boy who Cried wolf. Tama. Hindi na sumunod. Anong masasabi niyo Totoo po yan, pero tingin ko ho, noon yun. Nitong recent, for example, last year, for example, we even took the risk, kami nila Secretary Remulla, na mag-declare ng Luzon-wide suspension of classes and work. Ngayon lang nangyari yan. So, balit makikita natin, halos accurate yung ating mga predictions ngayon. Ang ginagawa naman ho namin sa OCD at sa NDRRMC, pinagsasama-sama namin, hindi lang naman pag-asa yung ating source of scientific data. Kino-compare din namin yan. May mga counterparts kami from Japan, Australia, etc. Para rin magkakaroon din kami ng judgment. Ngayon, kung sa tingin namin, halimbawa, between yung doon tayo sa safe side na baka umulan ng malakas o doon sa baka umaraw, di bali na ho kami muna magkamali. Basta walang kahit naman ako, mapinsala. sa mga naikinig ngayon, di ba na magkamali kayo na may araw na nakalikas kayo? At least aware ka. Nasa bahay kayo na lumakas ang ulan. Yun na naman. Correct. Kasi may mga pilosopo Oo. So Yusek, paano natin mababago yung mindset ng mga tao maging mas proactive sila pagdating dito sa mga warnings ninyo, yung mga pagdating na sakuna? Dalawang bagay po. Una-una, dapat relentless tayo kasama ang media. Relentless meaning, hindi naman tayo sasawain o mapapagod doon sa ating katungkulan na dire-diretso yung warnings. Dire-diretso yung Pagbibigay babala. yung pag-educate na tinatawag natin sa lahat. Lalong-lalo na sa mga decision makers sa LGUs. Dire-diretso yan. Pero pangalawa, importante mag-invest tayo doon sa mga kabataan talaga. Saan tanggapin na ho natin yung medyo mas senior na. Tigas talaga ng mga... Tigas na ulo Talaga nag-i-invest ako sa mga Si Alex, matigas ba yung ulo mo? Pero nag-i-invest ako sa mga kabataan. Mas madali pa ho silang ma-molde yung kaisipan nila. Halimbawa ang gold standard kasi lahat. Sa Japan, of course. Bakit Japan? Halos hawig natin ang sitwasyon ng Japan. Pareho tayo nasa Pacific Ring of Fire. Yung mga bulkan. Sila madalas may mga lindol, Earthquake mga naman tsunami. sa ilang prone. Malalakas pa nga yung tsunami at lindol doon. Bakit tayo number 1 sa listahan? Di ba? Malaking katanungan yan. Bakit hawig na hawig natin ang bansang Hapon, subalit sila wala sa listahan sa World Risk Index? Tayo top. Ang ibig sabihin, yung ating mga interventions, maghahabol pa tayo. Pangalawa, yung kultura natin, malayo-layo pa. Doon kasi simula bata hanggang matanda nila ngayon, seryoso talaga. Alam yung gagawin. Tsaka may disiplina. Disiplina. May disiplina Hindi talaga. lang sa Bagyo, disiplinado mga Hapon. Sa lahat ng mga bagay. Ang Pinoy. Alam mo yung sisiyan, kultura na ata yan. Halimbawa, marami silang proyekto na infrastruktura. Subalit, individually, hindi mo sila makikitang magtatapon ng plastic sa kalye. Yes. Opo, napakalinis pa nga actually. At parang pag ginawa mo yun, lahat ng mga nakakakita sa'yo, napakasama ng tingin sa'yo. Yes, kamumuyan. In Singapore, ganun din. Di ka pwede magtapon. Halimbawa, ito, Disiplinado importante. talaga mga tao doon. Halimbawa, dito, babalik ako ng konti sa lindol. Halimbawa, yan ang pinaka nakakatakot Marami sa ating mga kababayan, pag kumuha ng building permit or construction permit para sa bahay o sa gusali, natutuwa pa sila pag naka-shortcut sila. Diba? Na-shortcut ko yung City Hall. Kaya napirma Proud na. pa. Kultura yan Value system ng bansa yan ng komunidad. Subukan mo gawin sa Japan, for example yun. Baka walang kumausap sa'yo. Totohanan ng bantayan doon. From the regulators, yung mga magpipirma ng mga permits, mapapahiya siya pag hindi niya ginawa yung trabaho niya. Mga nag-a-apply naman, alam niya na kapag dinaya niya yung permit, mapapahamak mga anak niya. Yes. Di ba? Importante yan sa atin. Shortcut. Hindi mo iniisip mo lang yung solusyon agad Oy, ito, mas madali. Mas proud pa. Yes, Nakalusot ako. Walang balas yan. Nakasingit tayo. May connection ako sa City Hall. So, kultura po. Pero going back to yung... Going back doon sa Sige. Lindol lang, no? May mga, tayo, di ba? May mga earthquake drill. Fault. Yung earthquake drill. Execute ba talaga? Kasi Ano tawag doon? Yung Yung NSED, National Simultaneous kasi Earthquake. di ba yung abbreviation. yan sarap i-practice Yung NSED. Oo. Ano po yun? Duck cover and hold na ginagawa. Yun, Cover and hold. cover and hold. Ganito yan. Buti ho na natanong yan. Ganito yan.
yung duck cover and hold, importante yan. Subalit, hindi lang yan dapat yung ginagawa natin. Isa lang yun eh. Kasi pag-develop lang yun ng muscle memory na tinatawag. Kasi ang pinaghahandaan dyan, kapag ang lindol ay 6, magnitude 6 or higher, sinasabi natin na the big one, 7.2 magnitude ang pinag-uusapan dyan. Ang ibig sabihin, aalog talaga yung, hindi mo kayang tumayo. Yun ang ibig sabihin. Nagpapagawa kami sa Camp Aguinaldo, sa OCD, nung simulator, para maranasan mismo ng mga kababayan natin. Ibig sabihin experience. ng 7.2 magnitude. Hindi kaya yan ng tapang. Babagsak at babagsak ka. Ngayon, pagka nagda-duck cover and hold, ang iniwasan dyan, yung mawala ka sa balanse. Kailangan may balansyado ka, hindi ka tamaan ng mga Falling debris. kasi maaari kang mamatay kagad pag nagkaroon ka halimbawa ng sugat na malalim sa leeg, sa ulo. Within 3 minutes, pwede kang mawala ng malay. So, yun yung iwasan. Subalit, sa paghahanda doon sa malaking lindol, reaksyon na yun eh. Balik tayo doon sa building resilience dapat. Yung pagsunod ng mahigpit doon sa building code, meron ho tayo nun eh. Hindi naman natin naririnig. Sapat na yung mga batas natin. Subalit yung pagpapatupad at pagsunod, kulang. Diba? So, kahit anong gawin nating duck cover and hold, kapag naman yung Building na struktura mahina, substandard. ka malilibing eh. Papawala. Malilibing kang naka-duck cover and hold. Yun ang ibig sabihin. At least naka-duck cover and hold ka. Ang pinaka... Napapasigaw ka agad ako eh. At Alex, ang pinaka malungkot dyan, magkakaalaman pag nandiyan na yung big one, kung sino yung mga hindi tumupad sa, di ba? Sa mga building. patakaran. Actually, baka kulang pa rin sa kaalaman nyo ang karamihan. Ano? Ang ibig sabihin ng the big one, gumalaw yung West Valley Fault System. Yan yung simula Bulacan, tatahakin niya ng Metro Manila hanggang Laguna. Ang ibig sabihin niyan sa ating mga kababayan, merong maaaring mamatay kagad na 30,000 to 52,000 Pilipino. Napakarami nun. Wow. Kahit nung kasagsagan ng COVID, hindi naman isang araw yung mamamatay na gano'ng karami. At yung pag-aaral nito, gawa ito ng JICA, bansang Hapon ang nag-sponsor niyan, at PBOLS. Hindi po kami gumawa niyan. And that was done in 2004. Ang tagal na noon. Ibig sabihin, mas marami ng tao ngayon, mas marami struktura. At ang mamamatay doon, 30 to 52,000. At ang masusugatan ng malubha, 160,000. Wow. That was 2004. So Ano 20 maaaring years. mamatay din kagad? Okay, ang katanungan, kaya ba ng mga ospital natin yun sa Metro Manila? Maari, sana. Subalit, kung yun din ang mga natumba. Yun din. Wala. Mabigat na sitwasyon ho yun. Yun. Ang mas matindi, yung West Valley Fault System ay isa lamang doon sa 6 na fault systems active. Halimbawa, pag tinignan ng mga kababayan natin yung mapa natin, makikita nyo sa dagat, may malalim na guhit doon. Yan ang Manila Trench. So sa West Valley Fault, 7.2 magnitude. Dito, 8.3 magnitude. Wow. May 8.3. posibilidad pa ng tsunami. Ano po tatamaan? Saan po part yan, sir? Sa kaliwa ng bansa, so So, sa may mula Ilocos north. hanggang Palawan. Luzon, hanggang Visayas yan eh. So, Kaliwa. Palawan, kasi Kanan pala, usually Palawan. pakanan yung Kanan pala yung tsunami. Palawan. Pero wag pa rin relax ang Palawan. No? Usually pakanan kasi yung pag-action ng tsunami. At ang tsunami, hindi yan parang yung napapanood mo sa sine na napakataas na mga Alon. Alon. Hindi. Ano yan, unti-unting pagpasok yan nung akala mo yung tubig lang na tahimik, papasok yan, several kilometers, depende kung saan lugar. Paangat na paangat yan hanggang sa pag-aaral, hanggang minimum of 10 meters, 7 to 10 meters yan. At yung pagbalik nun sa dagat, tangay-tangay yung mga tao. Kaya deadly ang tsunami. At again, 6 yung active fault systems natin. Pero sir, pinag-usapan natin yung the big one. Talagang mangyayari siya. Ganito yan eh. Sana hindi, of course. Dinadasal natin sana hindi. Ang gumawa naman ng pag-aaral, again, scientific agencies kasama ang PBOLS. Sabi kasi diyan, ang pag-ikot o pag-ulit ng malaking lindol sa West Valley Fault, every 400 to 600 years. Kaya lang, pumasok na kasi tayo dun sa 400 year. So, Nasa lower give or take. margin tayo. So, ibig sabihin, pumasok na tayo dun sa 400 to 600. So, it could be any time now. It could be 200 years from now, basically. Oo, So, kaya in our lifetime or not? We hope sana wala. Pero scientifically,
Yes. Possible, very possible talaga. O pag tinignan niyo ho yung mapa nung mga lindol, every day makikita niyo sa opisina namin, meron tayong lindol na more than 20 a day. Ito kailan lang, daming mga nag-alert ng mga lindol. So Because of hindi lang ho nararamdaman naman. lahat eh. Subalit more than 20 a day. Pag tinignan niyo yung mapa, yung mga pula-pula doon, yung mga lindol, makikita niyo doon yung West Valley Fault, wala masyadong lindol. Sangayon sa PBOLS, ang ibig sabihin nun, sana mali, pero yun ang sangayon sa PBOLS. Dahil hindi gumagalaw yung West Valley Fault, para siyang yung naiipon ba yun? Tension. Oh, Tension. Unlike yung ibang mga fault systems, kahit pa gumagalaw, nare-release konti-unti. So, nare-release yung Galit energy nila, niya. kumbaga parang... Parang relasyon din. So yung isa nag-iipon. Parang Oo. relasyon. Oo. Na bisa nagagayat. Pero we hope na hindi mangyari. Dapat ilabas ng konti. Oo. Di ba? Parang ganun. Parang ganon. Diba? May outlet. Tama. Oo. Kasi pag naiipon yung galit, di ba? Baka biglang pumutok parang bulkan. Sakan lang, di ba? Oo. Ay, agad. Mahirap na yun. Susi talaga ho doon yung talagang mahigpit, dalawang bagay. Mahigpit na pagpapatupad ng building code. Linaw po yan. Ano mga pwede at hindi pwedeng gawin. Pangalawa, wag na talaga tayo magdagdag pa ng mga bahay doon sa mga lugar na bawal pagtayuan ng lugar. Oo, Ayun. or additional Relasyon structure. talaga. Oo. Minsan may hanggang four floors lang dinadagdagan ng floor. Saka yung mga materialis minsan, Substandard. Oo. Yes. Pero Yusek Ariel, tatanungin namin, when it comes to communicating with the youth, sinabi mo kasi na yung mga kabataan ang gusto mo i-mold pa kasi medyo pasaway na yung mga older generation. Kasi they're set na rin in their ways. The ways, oo. Siguro na rin climate change is a kind of new word. Diba? Paano the OCD, paano nyo kinakausap ang kabataan na makikinig sila at they become responsive and proactive? Well, also, dagdag ko yung nabanggit nyo yung magtapon ng wrapper, kunyari. Paano natin mako-communicate sa kanila na yung wrapper na yan can lead to something bigger at mas malalang sakuna? kailangan maging relevant doon sa individual. Kasi lahat ng theories, lahat ng frameworks, kumpleto tayo niyan. Halos isang library na yan. Kaya lang how to convert this into a more relevant message doon sa mga, lalo na sa kabataan. Yung bang meron silang, ano ngayon, di ba? Masagot mo dapat yun eh. Na pwede kang mamatay, pwede kang masugatan, paano mo iligtas yung mga mahal mo sa buhay, or even your pets. Pag nakita nyo sa disaster, ang mga nakakaawa dyan, siyempre walang kamalay-malay yung mga Pets, oo. yung matatanda, Matanda diba? pa. May mga sakit. mga bata. Kasi hindi nila alam ano yung nangyayari, may mga masakit. Sila most vulnerable eh. Sa social structure naman, yung iba-iba, mas malamang pangang mas double yung tama doon sa mga kababayan nating mas mahihirap. Diba? Kasi yung bahay nila, light materials yan eh. Yes, Karamihan very doon light. sa mga kababayan natin doon, nagtatayo sila ng bahay, walang engineers. Yeah, mga plywood lang. Tapos kahit may hollow blocks yan, sila lang yun. Sila nag-design. So according to the same study, more than 2 million structures within that greater Metro Manila area can immediately collapse. 2 million structures. Ilagay mo na lang na 2 tao sa loob ng bahay. So 4 million. Individuals na kagad yun. Pero sa ganun, Hindi ba to insurable sa mga... di mga walang permit pa to Another usually. topic po yun. Actually, ma'am, Oh. Ito yung mga walang, yung mga, insurance penetration sa Pilipinas as an industry, Oo. hindi pa tayo fully insured. Oo. Isang aspeto rin niya na tinutulak na OCD, paano maging insured yung mga Yun. Mga Kasi sa mahirap, structures. Basta ibigay mo sa insurance, kakain sila eh. tama. Eh, Komplikado talaga yung So balik-balik na naman dun sa pinag-usapan kanina ang regarding tanong is, priorities. paano natin sa middle class. Paano tayo gagawa ng structure na pwede i-insure yung mga middle class or at least yung mga nasa more vulnerable areas? So, yun nga, dapat, una-una, to use the business term, gawa namin sa OCD ngayon, yung market-driven approach. Ibig sabihin, tama-tama, kagaya ngayon, paano natin makakausap ng direkta yung mga mamamayan sa isang lengguwahe na mas maintindihan nila yung, again, yung relevant sa kanila. Kasi kung sila na mismo yung, gamitin ko ni salitang natatakot or nababahala, Oo. sila na yung gagawa ng paraan, maligtas sila. Halimbawa, pumunta sila, bibili sila ng bahay, o magpapatayo sila ng bahay, pupunta sila sa
mag-a-approve ng building permit, nagparamdam yung yung mag-a-approve, magagalit ka na. Kasi alam mo na ikaw mapapahamak eh. Oo, buhay mo na yan. Kailangan yung market-driven or private sector-driven transformation ng ating mga kababayan. Mauna yun talaga. Yung gobyerno, nandyan yan, kompletong batas natin talaga. In fact, even the building code is right now being further strengthened by way of amendments. Subalit, kahit anong ganda niyan, kapag sa execution kulang, Wala din. wala rin ho yun. Wala rin. Pero we're talking about the middle class and the, na kayang ma-afford yung ganyan. Pero we're talking about the population ng mga informal settlers na nakatira na alam mo nang nandoon na sila. Oo. Paano yung proseso ng balak natin in terms of protecting them sa mga ganyang calamity na sabi natin hindi naman pwede sa insurance dahil informal settlers nga. Ano pong... Well, una-una, hindi sa pinapasa ho natin. No? Kailangan ng tulong talaga ng local government units. Yung usaping informal settlers, talagang primarily nasa balikat ng LGUs. Of course, tutulong ang national government through DSUD and NHA. No? Pero yung execution kasi niyan, mabigat, nasa balikat yan ng LGUs. Dahil may political pressure sa baba. Tanggapin na natin yan. Okay. So dapat, pag gumawa ng pabahay para sa kanila, dapat kasama na yung tamang konsiderasyon doon sa resilience na tinatawag. Huwag tayong gumawa ng pabahay doon sa delikadong lugar. Halimbawa. Usually, Dahil sa climate change, dapat ifa-factor in mo na sa Japan ang pag-aaral nila dyan, yung hydrometric study na tinatawag. For the next 75 years, ito itsura nung pagbabaha. Yung dami ng ulan. project na po nila. Project na yun eh. Maaring magkamali ng konti, subalit ipa-factor in na yun. Anticipation na. Pag gumawa tayo ng, anticipation. Pag gumawa tayo ng pabahay para sa kanila, ilugar natin sa hindi maguguho, sa hindi mababaha, at yung lupa, tama, lalo na ang uso ngayon yung 4-story resettlement or residential area. So, pag-usapan natin yung basura. Huling topic na lang natin to sa climate change. No? May mga pag-aaral na lumalabas na tayo, this generation, dahil mahilig tayo bumili ng mga bagay-bagay, fast fashion, mga technology, di ba? Mga bagong cellphone at kung ano-ano. Mabilis din natin sila na-dispose. At ang first question ko is, malaking problema pa rin ba yung pagbara ng basura sa ating mga lansangan? And pangalawa, saan ba napupunta talaga dapat yung basura? Ideally, ma-recycle talaga dapat yan. Subalit sang-ayon sa mga pag-aaral, di lang sa atin, sa buong mundo, yung mga na-i-recycle, less than 10% lang, parang 9% plus lang. So meaning, 90%, karamihan doon, mapupunta sa canal system, papuntang ilog, papuntang sewage system, oo. Babarat yan. Kahit anong ganda ng Irrigation. ng canal system. Canal system. Babaraho eh. So, disiplina rin ng mga mamamayan yan. Yun. Yusek, yun po yung pinaka-importante, disiplina. Lalo na, halimbawa, hindi natin sinisisi lang, halimbawa, yung mga nakatira sa, sa tabing ilog. Pag ginawa yung trash can yung buong ilog, yan, talagang babarat. Trash can at CR. Yusek, sa ibang bansa, kung paano nila pinapainganyo yung mga tao mag-recycle is, nakita ko lang sa online is yung mga kids kung paano sila magbabayad ng school. Magdadala sila ng kilo ng trash. Tapos i-weigh nila, tapos sasabihin nila, sige, kunyari ito, 400 pesos ang nakupulot mo. So, kumbaga, it encourages everybody to pick up trash, tapos pinapalitan nila ng pera. Reward system. Reward system, which ang ganda ng mindset, kumbaga, ng mga tao. Kasi, pwede natin to. Sa Finland, mga lata, yung mga bottled water, meron sila lagay, tapos maglalabas yung barya kung... Kasi bukod sa actual segregation na nangyayari, yung kaisipan ng bata, nag-i-improve eh. Nagiging mas conscious siya dun sa tamang gawin in relation to climate change. So na itatapon lang, diba? They recycle it properly. Sa Switzerland, actually, yung kaibigan ko nakatira doon, kailangan nila magbayad para magtapon ng basura. Tapos, nung sinabi niya sa akin, sabi ko, what do you mean? So, kunyari, sabi mo na 100 pesos. Makukuha sila ng pack ng sticker. Tapos yung sticker green, yan yung para sa mga nabubulok. Yung di nabubulok, blue. Pero hindi ka pwede magtapon ng basura kung walang sticker. So, kailangan mo bilhin yung sticker na yun. So, imagine, when you throw trash, kailangan mo magbayad sa Switzerland. So, mapapaisip ka. Diba? Kunyari, bumili ka ng
jar na lata ng jam. After that, hindi mo tatapon kasi kailangan mo magbayad. So, gagamitin mo ulit. Tsaka yung bata na yun, alam niya na yung tama eh. Oo. Yung Ano na long-term siya? benefit nun eh. Parang makakasanayan niyo na yun as he grew up. Na Plus parang, doon sa kanila, may mga power plants, yung ibig sabihin, magpo-produce ng kuryente na gumagamit na ng basura, kino-convert yung waste to energy. Waste to energy. Uy, ang ganda nun. Tayo, yung malaking solusyon sana yan eh. Pasok na yun yung... Viable ba sa atin yung ganun? May kadugtong dapat tayo ayusin doon sa Clean Air Act. Okay. Medyo napakahigpit no, na bawal ang incineration. Understand, it is now being reviewed. Mm. Kung saan magkaroon ng exemption, yung absolute na pagbabawal doon sa pagsunog. Kasi yung masama rin yung pagsunog, so hindi rin environment friendly yun. Oo. Mag-emit ozone ka ng naman. Oo. Pero may paraan na ginagawa na sa ibang bansa na pwede naman yung teknolohiya upang magamit sa waste to energy na hindi naman magbabiolate doon sa Clean Air Act. So, tinitingnan. Kailangan tingnan yon para maging mas maluwag yung execution. Malaking solusyon yan pag nagkaroon tayo ng waste to energy power plants. Masusunod mo na yung problema sa basura kasi sa ngayon, Kasi ang dami natin basura. environmental issue din yung open fit na tinatapon lang. Oo, yung payatas, no? Nakapunta na kayo doon? Yes, I've been payatas. there. May mga tao talagang nakatira sa paligid. Tapos yun yung ginagamit nila bilang parang... At napakadelikado yun kasi 'di ba pag tinatambak lang nila doon, gases are stored at the bottom, 'di ba? Tapos Tapos seepage Flammable yun. baka dumugtong doon sa mga watershed natin. oo, tapos yung iniinom natin biglang contaminated na pala. Mga pag-aaral pong gano'n. Yusek, parang, sorry. Teaching the youth, sabi nga ni natuturo natin, nakakita naman ako sa mga fast food especially, yung mga parang yung mga trash can na may Biodegradable. biodegradable, mga ganon. Minsan nakakita ko lito eh. Oo, tama. Meron kasing option lagi doon, other waste. Ang puno yung other waste kasi parang bahala na kayo malaman kung ano. Meron ba tayong mga educational ginagawa para ma-educate talaga na? Magandang tanong 'yan. Tama. Parang ginagawa rin natin sa pagbabola doon sa Bagyo. Dapat yan maging mas, kumbaga, Mas madaling user-friendly intindihin. na rin eh. Oo. May gumagawa na rin ng mas visual. Plastic. Dito yung biodegradable. Yung iba, hindi naman alam yun. Oo. So, may mga drawing na doon kung ano ba yun. So, pag sinabi natin biodegradable, ano po 'yun? Yan yung usually, yan yung mga pagkain, yung pwede mabulok. So, yung tinapay na natira, pagkain na natira. At yung recyclable, yan yung mga plastic na Pwede gamitin ulit. Other ways. wala. Yung other ways, yung Kahit ano na. Baka may nagtatapon ng coins. Hindi, pero ang sasabihin ko lang na minsan tinatapon nila sa other ways kasi pag sinusundo ng mga trucks or waste trucks, tinatambak din, nakikita namin na tinatambak din. So I think, di ba? Pero hindi, meron meron. segregate doon sa basurahan, pero pag kinuha ng mga basurero, pinagsama-sama rin. Hindi, meron naman iba ngayon. Hindi nila dinadampot pagka hindi nakatama. Sa Quezon City. Mga sa ganun amin, lang. Sa QC, Sa amin, may maganda yun. yung programa. Ganda. Bawal na nga plastic dito eh. Hiwalay. Hindi nila dadamputin yun pagka hindi yun yung hindi iwan nila doon. No, Sabi ko, okay. bakit nandiyan pa yung basura natin? Hindi daw po nakaayos, boss. Sabi ko, ayusin yan. So, Pagdating sa impact ng Pilipinas sa buong mundo, pagdating sa climate change, yung sinasabing carbon footprint natin, ano yung contribution natin? Yung eksaktong ganito kami bago yan. Tayo nasa receiving end. Yes. Baga biktima tayo. Biktima, oo. Nangyayaring malaking climate change. Kasi nga, vulnerable tayo eh. Sa madalasang bagyo, delikado pa sa lindol, lalo sa bagyo, yan may kinalaman sa climate change. Pero in terms of carbon footprint, di naman malaki ang ating manufacturing sector. Kahit yung mga sasakyan dito, ilan lang naman. So, hindi tayo major contributor doon. In fact, marami tayong mga kapunuan pa. Although we encourage continuous tree planting. Hindi ho yun. Mas malalaking bansa na sila yung dapat maghabol. Yes. Alam naman natin, for example, ang US mismo, dapat napakalaking ekonomiya yan, maghabol din sila. Yung mga mas malalaking ekonomiya, mas bigger contributors ho yan sa climate change. Tayo, malayo-layo naman ho tayo doon. Subalit, hindi dahilan din yon upang wag tayong tumulong. Or maging cynical, kumbaga. Yes, makakatulong pa tayo. Halimbawa, continuous reforestation.
Tama. Tulong yan sa buong mundo at tulong din yan sa paglaban sa sarili nating problema sa baha. Maraming lugar pa pwedeng taniman ng tama. No? Yung mga, again, going back sa pag-educate, papaalala sa mga kabataan para in the long term, tama rin yung mga gagawin nila sa buhay. Yes. Tutulong sila, waste segregation. Sa college ko, meron silang rule, CLAY-GO, C-L-A-Y. So, clean as you go. Clean as you go. Alam mo, tumatak talaga yun sa akin. Kasi, kunyari, pag alis natin ng sarili nating area, kailangan malinis. Oo, sa food court sa Singapore, gano'n. Pati Dito na sa rin, atin, hindi eh. Pagpatay mo lang ng ilaw, paglalabas ka na ng kwarto mo, TV. Oo. Or pag naka-aircon, pinag-aralan na rin yan ng DOE. Ang most efficient temperature, dapat 23 or 24 lang. Hindi yung 16. Oh, 60 agad. Madugo na yan sa consumption ng kuryente. Tama. Oo. Yan na nakakatulong Yun sa alam. kalikasan nun. Okay. Ang tama, 23 to 24. Comfortable yon. Comfortable yung lamig. Pero hindi ka masyadong gumagastos ng Pero apat kuryente. naman yung aircon mo na naka-20. Pero Yusek, Yun lang. pero Yusek, maganda yung sinabi ni Ma'am Isabella, yung Tina Sugo sa mga restaurant or sa food court. Dapat talaga, ikaw mismo yung Naglilinis. At simple lang yung pwedeng turuan sa mga bata. Clean as you go. So, Yan mo makikita sa Pilipino kumakain sa Amerika. Sumusunod din eh. Oh, ako sumusunod dito. Tayo din sa pathway, iwan. Pagdating sa ano, Nga eh. nag-a-adjust din tayo. Pero, Saka parang nahihiya tayong gawin yung tama eh. Kultura nga po yan eh. Oo. Kaya tayo simulan na sa sarili natin. Ayan, Kamaya dyan pa- gumawa ng tama. Diyan papasok. Ulan yung pinag-usapan natin, pero may other side tayo. Bira ba sa atin ng mga heat wave? Kasi extreme ba? Init. Ninyo yun yung mainit. kakaiba yung init ng panahon. Drought Dinanasan season. natin yan last year. Ang damage yan sa agrikultura halimbawa. Yun yung reported Yes. 9.8 billion pesos. Yun Wow. losses. Wow. Sobrang tagtuyot. Hindi pa nakasama dun yung mismong kita ng mga magsasaka. yun Diba? ang Yun yung losses in terms of value of products, di ba? At yung Production cost pa. yung assistance na yung mga pag-ayuda, yung pagtulong ng pamahalaan, national government pa lang, 1.2 billion pesos yon. Pwedeng nagamit yan sa ibang bagay sana. So, in terms of financial damages, malaki. So, 9.8 plus 1.2, so 11. 11. So, malaki yung naging Epekto epekto talaga. nun. At sa mga individual, siyempre yung, subalit, tinodo rin naman natin nun. Mismo si President BBM ang nag-convene sa amin kung paano paghandaan ng mga mamamayan yun. Tulong-tulong dyan, Department of Health, dire-diretso yung tulong nila, SWD, kami sa OCD, yung public campaign, para din yung maiwasan yung, kasi may mga usual na mga sakit na dumadating kapag tagtuyot. May mga respiratory diseases, Yes, ganun, marami. May mga peste pa na dumarating sa agrikultura, pinaghahandaan lahat yan. Actually, hindi lang El Nino, piti yung La Nina. Ang hirap din yan sa mga Officially, pag-sumobra nasa La naman. Nina na tayo ngayon. Ibig sabihin, yan naman yung sobrang mas maraming ulan kumpara sa hindi La Nina. Ngayon nga, kita nyo, shear line lang. Kakagulo-gulo na tayo, di ba? Biglang may paha, hanggang leeg, hanggang... Ang laki din ng epekto ng El Nino sa agrikultura natin. No? Yes. Pero akong gustong, ewan ko kung related to pero kwento nyo lang kasi naisip ko when Yusek was talking. Yung epekto ng El Nino, okay, kumbaga tuyot na sa agrikultura natin. Iba't ibang mga produkto is hindi na siya perfect, kumbaga. I'll give you an example. May kumpanya na I work with. Lahat ng mga sili nila, yung kausap nilang farmers, kalahati ng nakukuha nilang sili is tinatapon nila. Bakit? Dahil yung mga local restaurants dito sa Pilipinas, ayaw na nilang kunin kung hindi siya perfect at yung color is red. Pero sa totoo lang, iba-iba naman yung mga produkto and then how it comes out. I don't know if it's connected, pero ang point ko is, kailangan din natin as a parang nation to understand na if hindi super perfect yung carrot at medyo maliit or hindi siya yung aarin mo na naman to papasusin mo to mahaba at orange, okay pa din yun. Kasi minsan... Magagamit pa rin yun. Ginagamit pa rin doon. No, kasi nga, Magagamit pa rin yun. Climate change yun. Yung pag-iba ng mga fruits. Iba meaning kay Sir Alex. Ay, ibang meaning kay Alex Pasensya nyo na po. Minsan kasi yung pinipreempt nila bago dumating yung ulan, i-harvest na nila. Kaya kumbaga prematurely. Parang hilaw pa, parang ganun kumbaga. Plus iba na rin talaga yung ano. Gusto ko lang i-point out din,
ang solusyon sa El Nino, yun din ang solusyon sa La La Nina. Nina. Which is... Ibig sabihin, yung engineering solutions, yung high dam systems, irrigation systems, canal systems, catch basins, kapag sobrang ulan, pwede mong makuha yung mga tubig. oo. Yun din naman ang i-release El Nino na. El Nino naman. Opo. So, magkakambal sana yan. Kaya lang, again, di naman tayo napakayamang bansa. Subalit, nandyan na yung direksyon naman ni President Bongbong. We have 18 river basins, 18 yun. Oo. Isa lang dyan yung Cagayan, lagi natin narinig, yung Pasig River, Marikina River Basin, 18 yan. So yung solusyon dyan, isa-isa yon, comprehensive but integrated. Hindi po pwedeng yung mga, ngayon naririnig natin, bakit marami pa rin baha in spite of the flood control projects. Yan. Yan, sir, tatanong ko eh. Kasi dapat, hindi baling parang napakarami na iba-iba yung proyekto. No? So, dapat yan, kasama dapat yan doon sa integrated plan. Hindi ka po pwedeng gumawa ng 1 kilometer flood control project. Sarili mo lang plano. Kailangan parang Dapat end. Tuloy-tuloy siya. Duktong. oo. Kumbaga, may continuity Dapat pasok siya iba't doon sa ibang lugar. comprehensive engineering solution. Hindi kanya-kanya, kumbaga. Kaya nangyari sa Nabotas sa Trinidad. So, sir, At bumaba yung daan, tinaas nila yung daan, napunta Sa ngayon kabila sa lang yun eh. bahay. Tinaas na second floor ng bahay, bumaba yung, hanggang sa... Oo, di ba? Nagpapataasan lang sila. Halimbawa, yung flood control dito sa bandang 3 barangay na tinulungan mo. Oo. Hindi nga papasok yun doon. Papasok Sa kabila. barangay. Babalik Babalik lang. Pabalik din. So, So, sir- parang napipingpong lang sila. So, Yusek, so yung mga traffic control na naging issue last year, laging sinisisi yung traffic, yung flood control. Oo. So, kailangan talagang sila ba, paano yun? Paano ba talaga yun? Kumbaga, sila ba talaga dapat sisihin? Maling pagpa-flood control or... To be fair with that, at ito po kasi trabaho ng DPWH, Department of Public Works and Highways. So, meron mga plano yan, but they have to review kung talagang sapat na yung pagiging comprehensive, integrated. Ang ibig sabihin ng integrated, hindi po pwede kasing engineering solutions lang. Kailangan may reforestation kang kakabal. At yung disiplina ng tao, kasi kahit na magano kaganda ang iyong flood control, kung wasakin naman yan ng mga bumabara dyan, useless din yan. No? So tulong-tulong yan. Meron ding partisipasyon yung mga mamamayan. Mga Yun. kasi tayo rin mabibiktima naman yan. Yun. Huwag na natin isiping isang piraso lang naman to ng plastic. Yun. Isang milyon kayo nag-isip nun, 1,000,000 piraso ng plastic. Parado agad. Yung kailangan maisip ng kababayan natin na yung maliit mong atraso, pag pinagsama-sama yan ng 1,000,000 pang ganun ang pag-iisip. 1,000,000. Kaya hindi nag-work yung flood control because din sa kulang din talaga sa disiplina yung mga tao na nakapagbigay ng po yun. bigat. Oo, kasi pag Subalit yung nakikita mo yung sewage system, ang daming mga sachet, di ba? Oo. Gusto ko sabihin Tapon lang, lagi, akala nila Oo, pero malinis ang kotse sa loob. Tinatapon sa labas. Oo. Malinis ang kotse ko. Kaya naman Minsan malinis. nakikita ng mga bata, Oo. nakikita yung ginagawa nung nagtatapon. So, balit, kulang po, ganito, para lang ma-contextualize. Again, balik sa Japan lang. Oo. Yung Greater Tokyo area, kasi ganito, madaling sisihin ang pamahalaan. Pero tandaan natin, hindi pa tayo napakayamang bansa. Kaya dapat, kung ano man yung pondo natin, magamit ng tama. Walang question yon. Magamit ng tama plus other comprehensive solutions. Ganito po, sa Japan halimbawa, bukod sa tamang canal system na-update nila. Kasi tayo yung canal system natin 40 years ago Wow. Ang populasyon ng Metro Manila, ilan lang naman, di ba? So ngayon, mas maraming bahay. So yung canal system mo, dapat nag-expand din yan. Sa Japan din, halimbawa, meron silang more than 5,000 catch basins. Ano yung catch basins? Yan yung pag may flash flood, maraming biglang volume ng ulan, na nakukuha yan ng mga catch basins, maaaring sa ilalim ng lupa. Meron silang mga tennis courts, halimbawa, or soccer fields. Na soccer field yan pag walang ulan. Pero pag may ulan, talagang panghuli ng mga, panghuli yun. Tapos i-release nila yung tubig pag wala na yung ulan o bagyo. Oo, 5,000. pag El Nido na, sabihin mo. Tsaka kanal sa Japan. Ang kayang i-capture nun, between 3 to 5 million cubic meters of Wow. rain. Napakadami nun. They're working towards higher volume. Sa atin, tuwan-tuwa tayo. Meron kami yan sa BGC. O di isa lang yun.
Meron catch basin sa Isa pa lang yun. Alam ko sa UST meron din. So, dalawa. Compared to 5,000, kahit babahain tayo talaga eh. Sa UST, naging baha. Sa? Sa UST lang. sa dapitan. Kaya daw hindi ko pa nga alam kung totoo eh. Sa BGC kasi, Sa Espanya. sa BGC talagang effective yung catch basin nila dyan eh. Oh. So, kailangan Bakit po dun natin- sa... Sorry. Bakit dun sa Araneta laging baha? Una-una, G. Araneta. una mababa yun compared to sea level. Oo. Sabihin, pag tinignan mo yung dagat natin, yun, para hindi mo nararamdaman yun kasi hindi mo tanaw yung dagat. Yes. So, may mga lugar, karamihan sa mga lugar natin, below sea level. Low sea So level. pag tumaas yung tubig ng dagat at pag malakas yung ulan at napalala pa ng high tide, dire-diretso talaga yung Sama-sama. Parang sa Malabon. Planeta kasi mababa, plus yung canal system dyan, di ba? Takpan pa nga eh. Parang sa Malabon, Yusek. Sobrang- Malabon, Alam ko kasi yung Marikina. mga- Alam Level mo yun. yung Pag bahay. malabon ako, kaya alam ko yung baha eh. Madaling Po, no? Laging po doon. Doon. Bata kami, paglalabas ka ng bahay, Sanay ka na. Sanay ka na po, Yusek. ginagamit namin yung kalendaryo dyan. Lalabas ka halimbawa, pag low tide, Oo. bahay, pag ginagamit. Kahit walang ulan po, di ba? Nagbaba sa Malabon. sea Hanggang level ngayon kasi. pa po ba? Hanggang ngayon? Pero yung ganun nga, anong solusyon doon? Like sa G. Araneta halimbawa, sabi natin, mas mababa sa sea level. Anong pwedeng gawin para walang ganung klaseng baha? Kasi, Una yung canal system talaga. Plus, Here. dapat nga, mm, nasasakop yan nung Pasig River, Marikina River Basin eh. So, nandun na solusyon nun. Ang magandang balita naman, of course, bukod sa Wawa Dam, meron nang mapopondohan ng JICA rin. Sa upstream, ibig sabihin, kung itong Wawa Dam, mas mataas pa sa kanya dun sa Sierra Madre area, magkakaroon ng big dam. Ang pagkakaalala ko, kaya nito ng 50 million cubic meters. Pero hindi ako sure sa numero. No? Pero magkakaroon ng bigger dam doon na kaya niyang pigilan yung mas maraming tubig na babaha sa Metro Manila. Kasama dyan. Wala lang din yung solusyon doon. Yung, of course, disiplina, canal system, drainage system. Subalit, ang mas malaking solusyon talaga, again, yung comprehensive at integrated solution kasama reforestation dun sa taas, sa Sierra Madre. At maaari, tignan na rin kung merong mga hindi sumusunod dun sa quarry. Yes, yung sa quarry. Oo, yan. quarrying. Kasi, Dapat protektahan natin yung Sierra Madre. Yan ang isa sa pinaka-importante nating barrier when it comes to sa mga bagyo, di ba po? kasi pag yung quarry, kailangan naman niya ng ating ekonomiya, subalit kailangan gawin ng tama. Opo. Pag kinuha mo rito yung mga bato, meron kang responsibilidad na ayusin din yun. Ayusin. Hindi po pwedeng kuha ka, tapos bahala na. Mga quarrying, yun po yung makikita nyo sa area, yung mga brown na yung mga bundok green. Tas Yes, so nagiging kinukuha brown. natin yung bato at yung lupa kasi para sa construction. Hindi naman din kasi sustainable na i-import lahat yan. User Subalit question. may responsible mining na tinatawag. Dapat sundin yun. Hindi, kunyari sa iba't ibang city, gumawa tayo ng catch basin. Isa ba yung solusyon para, syempre, maiwasan ang flood? Yes, ma'am. Dapat nga, again, ang titingnan yung 18 river systems. Yes. So, bawat river system, may iba't ibang mga bayan at syudad at probinsya doon. So, kung ano yung magiging bahagi ng city o ng probinsya, dapat mapaloob yan doon sa comprehensive solution per river basin. Kasama na doon, again, yung tamang urban planning, drainage system. Tandaan natin, kapag nababaha tayo, lalo na yung tubig galing sa dagat, ang kadugtong noon, again, climate change issue yan. Pag pumasok ang tubig dagat, winawasak niyan yung lupa para sa agrikultura. So direct yung impact Salt niya sa mga water. Salt water siya. Oo. papatayin niya yung lupa eh. So yung pagpasok ng tubig dagat, hindi yan kasundo ng agricultural areas natin. So kasama yan dun sa Hindi porket- kaya talagang kailangan comprehensive solution. Hindi po pwedeng Kanya-kanya. So, Kanya-kanya. sino po in charge LGU. ng comprehensive solution nun? ganito. DPWH siya ngayon yun. Okay. Ipaliwanag ko lang, yung NDRRMC natin, hinati kasi sa council yan. Again, 41 government agencies plus 5 private sector representatives. Hinati sa 4 yung trabaho. Okay. Ang OCD ang pinaka-secretariat sa Tagalog, utusan kami, di ba? Chairman ng NDRRMC ay ang Secretary of National Defense. Ako, Executive Director ng NDRRMC, pero ang boss ko, of course, si Secretary Gilbert Chodoro. Swerte tayo kasi masipag yung boss ko. Nga lang, di kami makapagpahinga.
Pasok ng pasok, di nag-absent eh. Oo. So, hindi ako nagre-reklamo. Hindi ba na-identify ko sa address nila para babaya may bahain man lang. Nagpaparinig lang. Gusto ko nang bigyan ng pampatulog yung boss ko eh. So, hinati sa 4 na trabaho yan. Yung tinatawag na mitigation, ibig sabihin, pagpapababa or pagbawas nung masamang epekto ng mga kalamidad, DOST yun. Pagdating doon sa paghahanda, DILG yun. Pagdating, hinati yan eh. Pagdating naman sa yung immediate response, DSWD. Kaya lagi mo makikita. Yes, DSWD. magkakasama. Then maraming agencies na mga miyembro sa ilalim. Yung long-term solutions, NEDA. So, sino ngayon ang gagawa ng mga comprehensive integrated solutions per river basin? Sa ngayon, DPWH yun. Pero miyembro niya yung miyembro ng mitigation, long-term solutions. Pero mag-spearhead niyan, DPWH. So sir, para may tanong lang po ako. For this year, 2025, ano po yung mga nire-ready ng council nyo po at yung buong 41 council? Kung darating na 2025, for sure, syempre, may mga in-expect na tayo mga bagyo at kung ano-ano pang kalamidad. Like, ito lang, yung last lang yung kay Mount Canlaon, di ba, pumutok siya. So, ito mga darating na buwan, this 2025, ano po ba yung maasahan namin? Tatlo ho. Una-una, pangarap namin na magkaroon ng amendments yung batas na gumawa doon sa NDRRMC. Niniwala kami kasi na marami pa tayong magagawa kung mababago yung batas. Halimbawa, para makagawa kami ng malalaking desisyon, kailangan full council yun. Alam mo na, kahit sa magbabarkada, kung saan kayo kakain, minsan nagtatalo-talo. Yes. Kayo, how much more for bigger decisions? Tama. So, one of the amendments that we're requesting is to allow us to create yung sinasabing executive committee. Para executive committee, ilan lang yun. Oo. Tapos, meron delimitasyon yan. May mga bagay na pang full council, may mga bagay naman na pang executive committee na lang. Yung ganong klaseng empowerment ng parang management committee. Hindi reklamo yun, improvement. Yes. Diba? Imagine convening 41 government agencies to come out. Yung discussion mo lang, siyempre lahat yan may mga gusto sabihin, di ba? So Parisa na lang sisihin kung sakali. madalas Pagpalpak yun. Tama yun. Sino binigyan mo ng tiwala? Ang hirap din nun, kung sino binigyan natin ng tiwala at kapangyarihan, normal lang na siya yung masisi. Yes. Accountability. Ikaw yung masisisi, kagaya ng OCD halimbawa, subalit wala ka namang kapangyarihan. Yes. Fair lang na bigyan mo ng kapangyarihan at pwede mo nang gawing accountable. Yes. So, Isa na lang marami pa sisihin. kaming amendments na hinihiling doon. Ano? Pangalawang kailangan naming magawa this year, ituloy na mas maganda yung mas magandang pagbibigay ng babala sa mga mamamayan. Yan. So yan, sa tulong ng DNR, DOST, paano pa magiging mas creative at mas comprehensive yung warning system natin. Sample lang daw, sample ano. Babala. Minsan ikalat din natin to sa mga social media influencer. Yan, maganda. So, Kailangan ho yun eh. Tsaka minsan may mga fake news pa nga eh. Yun ang... ang dami. Marami na biglang akala ng tao, nandiyan na yung tsunami. Minsan, di na sila maniniwala sa totoong announcement. So, yung mas magandang warning system, sample lang din, sa Thailand, halimbawa, meron silang more than 600 plus towers na merong Tsunami. siren system, na may public address system. Sasabihin ko, ano yung nangyayari? Oo. 4 languages. Sa atin, pag nakarinig ka ng sirena, di mo alam bakit. Tatalo-talo pa, bombero ba yan? Hindi. Yan, Crime sa construction. di ba? Minsan, may pasaway lang na may nag-escort. Oo. So, yon pangalawa yun. Yung pangatlong kailangan naming gawin, again, sa tulong ng media lalo na, ano pa yung makagawa kami ng education campaign. Yun. Yan. Na magawa natin mabago natin yung kaisipan, kultura, lalo na yung mga bata. May pag-asa pa tayo ron. Okay. Bukod sa mga bata, Yusek, siyempre pati yung mga magsasaka natin. Kailangan maalam din sila pagdating sa usaping climate Sa change. mga local government na yan, magsasaka kasi. Usually, Lalo sa local government units kasi sa ngayon, again, partners natin ang LGUs. Subalit, nasa punto tayo na parang dependent masyado. Hindi naman lahat. Marami ng LGUs na magagaling. Lalo sa Metro Manila. No? Laging umaasa na lang sa national government. Pero isipin natin, physically, ang nando sa areas during typhoons, mga bagyo, sila. Yes. Yes. Bago kami makarating doon, matagal.
Oo. Mabilis na yung the next day. Pero yung oras ng kasagsagan ng bagyo, Sila yung nandun. Sila yung nandun. So dapat talagang tanggapin nila yung responsibilidad na yun. Sample, mag-invest sila for example sa rubber boats. Rubber boats. Oo. Silang budget na kahit anong gawin namin pagpapakabayani through Coast Guard, Marines, or Navy. For example, yung mga nangyaring bagyo na yung nakaraan, ako pa mismo tumatawag sa mga commanders nila. Bago ka pa Bago kami makarating, it Opo, will take totoo time. Dapat meron na silang handa. Handa na sila kasi immediately makaka-action sila. So yung pangatlo namin gustong gawin, yung full and effective education campaign, including yung mga LGUs, mga bata, mga responders, pang maging talaga, mas effective. Yes. Mas epektibo yun. Actually, Yusek, in fairness sa mga LGUs naman, pag every time na may mga bagyo, andun naman sila, yung mga mayor. Andun naman Karamihan talaga din sila. kasi sa kanila kulang sa budget. Yun, Alam naman natin oo. yan. Alam naman natin. Kaya doon pumapasok yung mga volunteers. Like, Oo. ang dami ko rin Oo, kilala Red mga Cross. volunteers kami. Pagka ganyan, nag-set up namin ng mga pick-up na malalaki. Oo. Mas Mga ginag- donations din from private. Yung donation, sobrang dami. Donation, Actually, Sabi ko lang, Ang private sector, very active. Halimbawa sa Kanlaon, tutuwa nga kami. yun ang maganda ngayon, sir. Galing kami last week, nag-request sila ng, siyempre, although bayani ang DSWD, napakabilis nila. Talagang hindi mabilis. tayo kulang sa DSWD assistance. Kaya lang mga dilata yan. Siyempre, Yung iba. sasawa ka rin. Opo. Salamat sa DSWD, pero hindi natin masisi yung mga tao. Nag-request ng frozen meat. Wala naman kaming budget doon, siyempre. Oo. So nagparamdam kami sa private sector. Immediately, May dumating. Alam mo, Piseso, sir. Actually, Piseso, nagbibigay din yan. Kasi Ay, sabi ni GM Mel Robles, GML, opo. tulong siya. Humingi kami ng tulong sa private sector nung Friday. Sunday, kahapon nandun na yung mga frozen chicken galing sa SM Group. Kasi yung miyembro yun sila ng Arise Foundation. Then sila GML nag-commit din na magpapadala. si GML. So private sector is very it's important. very active. so yung climate change ito, base sa pinag-usapan natin. Oo. Climate change talaga, mangyayari talaga yon. Tapos, ang nating mga tao, napabilis ba natin, napalala natin dahil sa maugali nating masama pagtapon sa basura, hindi pag-segregate, o kaya yung mga ginagawa natin nakakasama. Yung climate change kasi unang pagkaintindi ko, yun yung nabubutas yung ozone layer, yung pagbago-bago ng panahon. Ang climate change, dalawang aspeto pala. Isang sa maling gawain ng mga tao, sa talagang natural talaga mangyari yung climate change. Tama po ba yung pagkakaintindi? Tama ho yun. Ongoing na yan eh. Oo. Yung mga nagdedebate pa o dumidebate pa na mangyayari o hindi itong climate change. Actually, nasa gitna na tayo ng climate change. Wala na tayong magagawa, Yusek. Ang pinag-usapan na lang dito, makakatulong ba Preparedness. tayo na bumagal yon o ma-reverse? Oo. Yung sinasabi ng additional 1 degree warmer o mas mainit ang buong mundo, catastrophic o napakalaking disgrasya sa lahat nun. Ibig sabihin, may mga bayan or bansa na ngayon sea level Lulubog. palubog. May mga areas na lalo yung coastal areas na lalala yung sitwasyon. Kaya dapat bawat individual, yung sinabi ko nga kanina, huwag nilang isipin na yung gagawin nilang kapabayaan, maliit lang yun. Maliit lang, Yun. oo. Pag pinagsama-sama kasi, Pinagsama-sama mo yan na pare-pareho kayo mag-isip ng ganun, pag pinagsama-sama mo yun, ang mabibiktima, kahit corny pakinggan, yung mga apo-apo na natin. tama. Oo. Ito dapat, sir, sipin nila eh. Kung hindi man silang tumulong, wag na lang silang dumagdag. Oo. Kasi naisip ko, hindi lang sa basura, no? Naisip ko, imbis pala ako mga bagong asal natin, biglang bagong Pilipino, imbis na gamitin ko yung kotse ko, ako lang mag-isa, mag-commute ako. Yung malapitan na naman. Kasi yung gasolina, dun sa fuel, tapos yung usok na i-produce, makakatulong yan para mabawasan. Marami yung pwedeng gawin. Bilang bagong Pilipino. Ayun ang nakikita ko ngayon sa usapan natin na bukod sa wag magtapon ng basura, maglakad, magbisikleta, Save energy. Oo. mag-conserve ng energy. Tapos yung aircon nga, 24, yung appliances, isara, yung ilaw. Sasakyan. Tayo, pagpatay tayo ng ilaw. Po ang naisip ko ngayon. Sasakyan, kailangan lagi rin maintenance. So yan, simulan na ni Alex yung wrap-up. Ikaw, Boss Toyo, anong natutunan mo sa ating podcast ngayong araw? Sa akin, lagi ko naman sinasabi talaga, I never blame someone or kung ano man yung ahensya ng ano. Biniblame ko talaga sarili ko at sa ibang tao na hindi talaga marunong sumunod, walang disiplina. Kasi ang hirap mag-blame ng kung sino man. Pero sarili mo naman mismo, Oo. hindi ka naman nakakatulong, nakakadagdag ka pa dun sa climate change. Sample lang yung mga pagtapon ng basura. Lahat yan. Tulad nga sabi kasi ni Yusek,
kung pare-pares kayo ng mindset na ganun, pag pinagsama nyo, malaki na yung magiging epekto, di ba? So, yun lang. Sa atin mga bagong Pilipino, dapat baguhin na rin natin. Kasi, hindi natin pwede isalalay sa government lahat to. Dahil ito ay nangyayari na, at katulad nga ng sinabi na pwede nating i-reverse. Pwede pa po ba talagang i-reverse? Pwede pa. Or i-prolong, pabain. Depende na sa atin na. Kumbaga kasi nakikitira lang tayo dito sa mundo. Dapat minamahal natin yung ating kalikasan para hindi rin tayo bumalik sa atin. Para yung mga apo natin, maabutan pa nila ng ayos. So, yun. Actually, slow down Yung reverse hindi na, slow down. Slow down lang. Yun. Ayun. Bel? Ako, ang dami kong natutunan today, Yusek, sa totoo lang. Pero yung mga, kunyari, magtapon ng basura, alam ko na yun kasi nung bata ako, we learned that. Pero siguro today, na medyo guilty ako is fast fashion, yung sinabi mo. Minsan, mahilig talaga ako bumili ng bagong damit. Kunyari, today, di ba? May episode tayo, bibili ako ng bago. Kesa na gumamit ng meron na ako. Bakit? Kasi mentality, social media, bago, gusto mo magpakita na, kaya ko palang bumili ng bagong damit. Pero sa totoo lang, kung hindi mo, yung mga new clothes natin or old clothes, they end up sa landfill din sa patatas, di ba? Tama. So, iniisip ko yung mindset ko, kailangan I make an effort talaga na gumamit ng old clothes ko. Alam ko simple lang yun, pero malaki na rin ang effect pag hindi ka gumagastos ng bagong sapatos na naman. Diba? Kasi yun lang ang iniisip ko para sa akin. So, and then I learned so much about renewable energy, about yung mga catch basins, about being a citizen na who cares for our country. Kailangan talaga lahat tayo nagko-contribute. Kahit maliit lang, malaki ang epekto. Tama. Sir Pao, may tanong lang ako. Very important to kasi. Nangyari sa US, sa California. Possible ba mangyari sa atin yun dito? Wildfire. Oo, So yung that- sa Palisades, sa Meron Los tayong mga Angeles. wildfires. Actually, sa OCD, bukod sa bagyo, lindol, oil spill, trabaho din namin yan. Yan yung oil spill ba? We are even preparing for yung sa CBRN, yung CBRN, chemical, biological, radiological, nuclear problems, incidents, kasamang wildfire doon. Meron ho tayo niyan madalas tuwing summer season, ibig sabihin pagpasok na ng mga bandang Abril, Nakikita naman ako, pero hindi kasi. sa La Trinidad area. Nag-i-improve na rin kasi hindi naman kasing lala kagaya dun sa... Yes. 12,000 homes na wala. Alam mo, nung Mayayaman pa yun. nung nakita niyo yung news, parang iniisip mo, Amerika to. Bakit hindi sila handa? Diba? Yes, Ang laki ng budget nila sa firefighters. Tagal nila na patay. Pero nangyayari din pala. Tapos ito pa yung malala, lahat ng mga homes walang fire insurance. So lahat ng mga tao doon, wala na silang bahay. Walang tubig yung hydrants nila. Mga Ang mamahal pa nun. Puro kaya celebrity na doon. Ongoing pa. ongoing pa, oo. So dito, possible din yan. Meron tayong ganong wildfires na dinadanas na. Nakokontrol lang naman natin so far. So, pero ano rin yan yan lesson. So, titingnan din natin what if pwede mangyari yan. Ito, So, kasama na yun sa ano. tayo, sila kompleto na sila sa gamit. Oo, Pero at hirap may na hirap budget. sila. It take weeks sa atin. Kung nangyari siya sa atin. Parang hindi nila hindi nila Bigat po akalain yun. na Bigat. pumunta doon yung fire sa area na yun. Yes. Tapos nung nangyari, parang lahat sila, paano to nangyari sa Kampante atin? sila eh. Diba? Oo. Tama. Personal note lang, Yusek personal note lang to. Parang bagay kayo sa posisyon kasi napakakalma nyo magpaliwanag. Kailangan namin na isang leader na kalma magpaliwanag sa emergency. Tsaka alam yung sinasabi. Pasok kayo dyan. Ano po, naging deputy na po ako ng OCD noong 2010, 2011. Then transfer din. Nitong si Pangulong Bongbong na in-applyan ko to. Gusto kong balikan. Gusto kong marami pang magawa sa OCD. Yeah. Deserving naman Gusto talaga. ko yan. Yung part, as a social media influencer, we could be part bringing awareness every time na merong parating. Makakatulong naman tayo dyan, yung mga iba nating kaibigan, para to spread yung kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kasi minsan, katulad daming fake news. Yung sa diskusyon natin, nakita natin na talagang concerted effort ang kailangan. No? Hindi lamang po gobyerno, hindi lamang po public, private sector. In fact, yung buong mundo involved talaga dapat dito. And individually tayo, tama yung sinasabi, paulit-ulit ni Yusek. Huwag natin isipin na yung maliit na bagay na pagkakamaling ginagawa natin. Dahil maliit lang yan sa ating paningin ay hindi makaka-apekto sa darating na mga henerasyon. Yung mga apo at apo natin. So let's try to take care of our
planet. Let's try to do what we can para, kahit paano, alam mo, kahit hindi mo makita yung apo ng apo mo diba? Just the thought na you want to make sure na pag tinurn over mo na itong planeta sa kanila, maganda at pwede silang mamuhay ng mabuti. Alam mo, this year, 2025, tumataas talaga ang consumerism natin, di ba? Mahilig tayo sa online shopping, Lazada. Ang dami nilang ginagamit na packaging. So, plastic natin, yun. At yan, Bel, ay isa sa mga topic natin sa future episodes dahil pag-usapan natin na pagiging wais sa ating mga gastos. Si Michael Jackson, the world, make it a better place for you and for me. Tapos si Eraserheads, maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. And with that, dyan po nagtatapos ang aming podcast para sa araw na ito. Pasalamatan natin ating guest, Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Maraming salamat po. Ang galing ni Yusek, ang galing. Mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapadala ng mga mensahe, iba't ibang mga reaction po ninyo. We appreciate it sa lahat ng mga social media accounts po natin, sa TikTok, sa YouTube, Facebook, at saka sa saan pa ba tayo? Sa Personal message sa akin. Ang galing ni Bel, ang galing ni Paulo, ang galing ni Boss Toyo. Yung asawa mo ba yan? See you sa next podcast po natin. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.